mga Sabado. Ito mga kababayan, pag-usapan naman po natin itong dapat kanina ay content natin. Kaya lang, ang malas talaga ng 3 o'clock pagdating sa hapon. Laging walang internet, laging nagloloko. O ito, pag-usapan natin mga kababayan, yabang pa more, flex pa more. Ngayon, mga luxury cars at assets ng mga diskaya, iimbestigahan na mga kababayan ng BIR. Sila po ngayon ay apple of the eye ng BIR dahil nga po sa ipinakita or interview na to na nung una mga ka-GPnatics, sabi ni Vico Sotto, sa nangyari na ito ay masyado siyang nadismaya, di ba? Lumabas sa media na nadismaya itong si Vico Sotto kasi itong si Julius Babaw at si Corina Sanchez daw, mga kababayan, ay pumayag na interviewin ng mga diskaya sa halagang 10 milyon. Mga kababayan, yun ang lumalabas sa mga balita. Subalit, ang nangyari dito ay kakaiba. Yung pagkadismaya pala nitong si Vico Sotto, mga kababayan, ay may maganda rin palang naidulot. Ano yon, GP? Dahil po sa interview or pagpayag nito na ipakita or ipayabang ang kanilang mga kayamanan, iba po ang nangyari ngayon, mga kababayan. Sila na po ay iniimbestigahan kung saan po nanggaling ang kanilang yaman, na kung saan po sa video ay lumabas din mismo sa kanilang bibig from the horse's mouth na yumaman sila, mga kababayan, nung sila po ay napasok sa tinatawag na DPWH project. Okay? So yan, ang tingnan natin. Isa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman... Wait lang, mga ka-GPnatics. Pakita ko lang sa inyo muna yung baka sabihin nyo ito kasi yung balita dyan na lumabas, na kung saan po, mga kababayan, ay ito. Ayan. Ayan, ito po yung pinakabalita na lumabas dyan. Sabi dito, ayan mga kotse at iba pang luxury assets ng pamilya Diskaya, iimbestigahan, i-audit ng BIR. Ang nakalagay pa dyan, Pamilya Diskaya, iimbestigahan ng BIR matapos itong mag-flex ng kanilang luxury assets. Mga kababayan, matatanda ang pinakita ng Pamilya Diskaya ang kanilang luxury car collections na nagkakahalaga ng mahigit 200 million. Ayon sa ilang ulat, ang Pamilya Diskaya ay nagmamay-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corp at St. Timothy Construction Corporation na nasa top 2 at 3 contractors ng mga flood control project sa buong bansa. Ang alam ko, mga kababayan, sila din ang nagmamay-ari ng St. Gerard, no? Yun. So, yan yung balita tungkol dyan. Kaya gusto ko sana, balikan natin yung nasabing interview, mga ka-GPnatics. Bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So, talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga. Mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan hindi na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sa biyanan ko, penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Tapos, magmula doon, sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng biyanan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon.
Kasi bakit naman sinacharge kami ni daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa ng umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, parang magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private private po, bahay. Pero kasi walang kita sa ganun kasi halimbawa doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na plain na simpleng ilaw lang. Aba, gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa, budget, program, wala sa budget. Minsan ang hirap nilang Abonado ka pa. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nag-bid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to? Maliit lang po, hanggang lumaki hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga projects namin. Ano yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga yan, madaming bidding, meditate, mga gano'n? Hindi, bid lang po. Ano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin, lower than yes. Mga gano'n kadaming project nyo sa isang taon? Noong time na yun, parang 10 yata, masaya na tayo. Parang dati noon, pag umabot na kami ng mga 50 million. Wow. Na maliliit. Na maliliit na sama-sama. 4M, 5M, parang accumulated. Masaya na kami. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelmed din kami at minsan, pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng kahit mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 malilit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami at hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mong gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa nyo na nagpabago ng buhay nyo? Actually, marami kasi nagsunod-sunod Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga Tapos, dahil sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko mo naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman piniikot namin ng piniikot at may tulong ng kaperasong tulong ng bangko, yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi dapat masira. Opo. So yun na, nakapagawa na kayo ng mga sunod-sunod na project. Paano nabago nito yung buhay ninyo? Ano mga changes na nangyari? Siguro ang sa buhay, personal life namin, hindi na kami nag-iisip or hindi kami natatakot mag-grocery na on a budget with 4 growing kids. Yung pangalawa, hindi ka na natatakot magbayad ng tuition fee na ibuo mo na. Kasi hindi nga kayo natatakot bumili ng 40 na luxury cars Yun pa kayang tuition fees. Alam mo, huwag tayong maglokohan dito, mga kababayan. Compare sa mga luxury cars, ang pag-uusapan natin, ibang-iba. Pagdating po sa tuition fee, magkano lang ang tuition fees, di ba? Ay, 1,000 lang yan, 100,000. Pero hindi yan papalo ng millions. Pero pag-usapan, mga kababayan, ay milyones, ito yun. Kaya, just me yung Marimar. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. 40. Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. So, mostly American cars siya. Kadila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white? Yes. GMC Denali. So, black and white version din siya. Samantalang tayo, kahit isa niya, di tayo makabili. Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US? Nagmamaneho ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si Alphard, Dodge Ram. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Ano walang ganito dito, no? And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro.
So, more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. X5, tsaka yung F8 na Jaguar. Jaguar naman to. Yeah. Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Mercedes-Benz, GLS. It's one of the S-Class series ng Benz. And then the Volvo XC90. Ito yung gusto ko na dati. Grabe mga kababayan kung paano ipinapaliwanag dito. Parang very limited yung mga sasakyan nasa kanila. 'Di ba? Pag sinabi mong limited ang mga sasakyan, yung parang 1:5, mga ganun, 1:10 sa buong mundo. Aba mga kababayan, hindi basta-basta ang ginastos diyan pagkalaki-laki po niyan. At syempre kapag yan ay galing sa ibang bansa, sigurado i-import mo pa yan. Tama ba? I-import mo pa yan mga kababayan. O, pag in-import mo yan, may bayad din yan. Paano nakakalusot sa custom? Sa unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one Ma'am of the Flora. most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Sabi ko, gusto ko na ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. The higher end of yes, the higher end of the Alphard. And of course, yung LC2. Yeah. Grabe mga sasakyan niya, no? Oo, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung artista van. So, GMC siya. Unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. So, this is one of the first editions of the Ford Sabi ni Buboy Perez, mag-DPWH na rin tayo. Gustuhin man natin, Buboy Perez, ang problema, wala tayong kapit sa taas. Yari ka! Tandaan nyo ha, hindi ako naniniwala mga kababayan na ikaw ay pwede lang na mag-bid nang wala kang kapit sa itaas. Kailangan may kapit at may kapit ka dyan. Kalokohan naman yan porkit mababa yung ano mo. 'Di ba? Yung bid, ikaw na ang kaagad mananalo. Hindi. Ang tanong kasi dyan, mga kababayan, yung mga pinasukan ba nilang bidding dyan, yun ba ay naaayon sa kanilang lisensya? Baka mamaya, lisensya nila ay parang Class A lang, mga kababayan, pero doon ka sa Class S. Nakikipag-bid, tapos ikaw po nananalo. Diba? Ito yung Benz GLE, tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos we have yung Sprinter, isang artista van din siya. Showbiz na showbiz. Artista pa naman. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Ito. This is the Porsche, yes. Grabe. Gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. G63. Binibili lang kahit di nagagamit. Grabe. Ang titindi na ito mga mayayaman na to, mga kababayan, naiingit ba kayo? Sana all. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Benz na avant-garde, yung Bentley. Itong, binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glasses. May wine glasses. Tingnan nyo yung mga rason kung bakit nabibili sa wine glasses. Mga kababayan, tapos yung isa may payong. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Color niya? Yung latest. Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Rolls Royce. This is the Cullinan. Aha. And kaya ako ito binili. So kaya mo to kinuha dahil? Kasi ito may payong. Ang ina yan. May dahil lang may payong. Gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ano ba naging gateway para gumanda ang buhay ninyo nung nag-DPWH kami? Yari ka! So, parang sinabi doon mga kababayan, ay sa DPWH, pag pumasok ka, yayaman ka. Sa DPWH, kapag pumasok ka, magkakaroon ka ng limpak-limpak na kwarta at pagkadami-daming kotse. Yari ka! Diba? Tama, Mama Ros. Million pang display lang sana. Sana all. Diba? Sabi ni Jane, yung mayaman pala pag nasa DPWH. Yan ang nangyayari. Pero sana mga kababayan, ang BIR naman po ay mag-imbestiga dito na ayon po sa regularidad. Kung ano ba talaga dahil sana makitaan natin ito bang mga ito ay nagbabayad talaga ng tamang taxes. Yung mga sasakyan ba yan? Nung ito ay pumasok sa Pilipinas, nagbayad ba yan ng tamang tax mga kababayan? Baka mamaya
mga palusot lamang yan diyan sa custom. Tayo ay nagtatanong lang, di naman tayo nagbibintang ano. Alam naman natin, yung mga nangyayari o kalakaran dyan sa custom kapag ano, palakasan din. 'Di ba? Yari ka! Marami nga dyan, alam nyo naman kung ano mga nangyari dyan noong panahon ng mga nakaraang administrasyon. Oh. Hindi lang kotse ang mga pumapasok. 'Di ba? Pati mga droga. Yari ka! Sir GP, yung Picaba license dapat higpitan na din. Wala pa akong idea tungkol sa Picaba license na to na sinasabi mo, Sir Ode Lennon. Tingnan ko nga yan mamaya, no? Sorry, pero hindi ko talaga alam yan. Ako naman, maamin ako ng pagkakamali or mga bagay na hindi ko talaga alam. Ayan, sabi ni Poldo Maria, DPWH, daming pera, walang hirap. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung DPWH, madaming pera mga kababayan, pero pahirap sa masa. Bakit natin nasabi? Di ba kahapon may pinakita po ako sa inyong video na kung saan mga kababayan ay talagang grabe po yung kanilang Oh my God, ang daming baka. Wait lang. Tingnan nyo ito. Pag ganito kayo sa DPWH, kikita ka talaga. Oh my God, ang daming bakal. Ito yung dapat tularan ng mga kontraktor. Yung pulido pagkagawa ba? Tingnan yung mabuti Grabe, ang daming bakal. Daming tao. Daming bakal. Pulido pagkatrabaho. Grabe. Kahit ilang bagyo pang dumating, kahit marami pang tubig dadaan dyan. Walang kabakal-bakal. Daming bakal. Tingnan nyo mabuti. Sinong kontraktor nito? Bigyan pa natin ng maraming project. Mga 10 billion. Okay na yun Grabe, pulido pagkatrabaho. Saludo ako sa kontraktor nito. Ang daming bakal. Oh my God, ang dami. Sabi ni Mama Ross, teka, hindi ko magets ano ba ang purpose ng kotse reveal na yan. Alam mo, hindi ko alam kung pagpiplex ba yan, kung ito ba ay pagyayabang, di ba? Pero mga kababayan, alam po natin na kapag sobrang yaman mo na, medyo nagiging questionable na yan. At pangalawa, sabi nila DPWH, nung sila po ay nagkaroon ng gateway para yumaman. Ngayon, alam naman natin, DPWH, dun sa mga flood control projects, mga kababayan, maraming mga nagiging problema at sobrang pinag-uusapan itong mga bagay na to. At syempre, pag sinabing DPWH, mga kababayan, talagang puro project po yan ng gobyerno at talagang malaking pera po ang pinag-uusapan. Kung doon kayo maman, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ang titingnan dyan, paano ka nanalo doon sa mga bidding na yon? Ikaw ba ay tawag dito, nababagay sa sumali sa bid na yon? Or baka ito ba ay naayon sa kalidad ng lisensya ninyo? O baka naman hindi. 'Di ba? Meron kasi mga kwento na ganyan lalong-lalo na yung kay Bongo. Sa pagkakaalala ko parang class A lang sila or A+, tapos mga kababayan, nakakapag-bid sila sa mas mataas pa na class. Samantalang hindi naman sila pwedeng umabot sa ganon. 'Di ba? Pero sila pa yung nananalo. Makikita nyo, merong mga naglalabi for sure. 'Di ba? Merong mga kumikilos sa itaas para sila ay mapasali. Sabi ni Junicio Peralta, mangontrata na rin ako sa DPWH. Kausapin mo muna yung matataas na tao para yumaman tayo. Pag nasama ka sa DPWH, sama mo na ako kahit ano lang ako, kahit na labor. Okay nga yan, ginawa niya ang ipagyabang yung mga imported cars nila para hindi na rin mahirapan pa silang question kung saan galing ang yaman nila dahil sa mga ghost projects. At inamin naman nung DPWH sila, mga kababayan. Okay? So sana, sabi ko nga, as soon as possible, sa pag-iimbestiga na yan ng BIR, sana ipakita rin kung magkano yung mga tax revenue na nakukuha natin galing sa mga ito. Baka mamaya, pagkayaman-yaman, diba, naka 40 luxury cars na mga pinagbibili nila,
mga kababayan, at makikita nyo na mga tax revenue na nanggagaling sa kanila ay kakapurit lamang. Patay tayo dyan kapag ganun. Si LTG at Alprego. Ginamit ko yan kanina yung Alprego. Wala